Isang dapit hapon kung saan kakaunting liwanag na lamang ng araw ang nagsisilbing tanglaw sa kapaligiran ay isang matandang nagngangalan ng Roberto o mas kilala sa tawag na Mang Berto ang nakatanaw sa bintana ng kanyang kubong nakatirik sa pusod ng Camposanto sa bayan ng San Agustin. Pinagmamasdan nito ang pila ng mga tao habang buhat-buhat ang isang maliit na ataol ng sanggol. Si Mang Berto ang nag-iisang supulturero sa lugar na siyang sinasadya ng mga namamatayan na kaanak bago tuluyang ilibing ang kanilang patay. Ito ay para ikonsulta sa matanda kung totoo pa bang bangkay ang nasa loob ng kabaong o nanakaw na ba ng isang aswang na kung tawagin ay balbal ang katawan ng patay. Hindi na kasi lingid sa mga taga roon ang pagkakaroon ng matanda ng kapangyarihan. Nang makarating ang pamilya ng sanggol sa harapan ng kubo ni Mang Berto, ay agad nilang binuksan ang kabaong at ipinakita sa matanda ang bangkay. Nilapitan ni Berto ang kabaong at saka umusal ito ng isang salita na siya lamang ang nakakaintindi habang hawak ang medalyong nakakwintas sa kanyang leeg. Maya-maya lang ay nanlaki ang mga mata ng kaanak ng sanggol nang makita nilang hindi na ang totoong katawan ng bata ang naroroon, kundi isang putol na katawan na lamang ng saging. Nasalisihan kayo ng balbal. Hindi ba't may kasabihan na huwag iiwan o tutulugan ang patay nang walang bantay? Dahil ito ang pagkakataon ng mga ganong uri ng aswang para nakawin ang bangkay at gawing hapunan. Napapailing na wika ni Mang Berto. Bumunghalik ng iyak ang ina ng bata nang marinig ang sinabing sinapit ng bangkay ng kanyang anak. Magtahan ka na, iha, sapagkat wala na rin naman tayong magagawa sa ngayon, kundi ang maghintay ng panibagong burol upang mapalabas natin ang balbal. Pag nangyari yun ay saka pa lang tayo magkakaroon ng pagkakataong ipaghiganti ang iyong anak. Sa ngayon ay ituloy na lamang ang libing, tanda na lamang ng alaala ng bata. Ibinaon nila ang kabaong na para sana sa sanggol sa malawak na Camposanto ng kanilang bayan. Isang umaga ay nagtungo sa tindahan si Mang Berto para bumili ng tinapay at kape na siyang magiging agahan niya nang madatnan niya ang umpukan ng ilang kabaryo sa tindahan. Maganda na rin na mahinga na si Aling Minda. Bukod sa matanda na siya, ay pinahihirapan lang din siya ng kanyang sakit na wala na din namang lunas. Mabuti nga't umabot pa ng ganong edad si Aling Minda bago natigok, kesa naman kay paring Kokoy na wala pang 50 ay pumanaw na dahil sa atake sa puso. Paano ba naman kasi? Akala mo kayang ubusin ang alak sa mga tindahan? Ikaw ba naman kasi ang mag-araw-araw uminom ng alak at mamulutan ng mga matataba? Talagang putok-batok ang aabutin niya. Ilan lamang ito sa usapang nadatnan ni Mang Berto. Nang marinig iyon ng matanda ay nagtanong ito. Magandang umaga sa inyo. Tama ba ang narinig kong mayroon tayong mga kabaryo na paglalamayan mamayang gabi? Tanong ni Mang Berto. Oho, Mang Berto. Tama ho ang narinig nyo. Mamayang gabi ay mag-uumpisa ang burol ni Kokoy at Aling Minda. Hindi nga ho namin alam kung sinong unang papasyalan para makipaglamay.
Tugon naman ng isang lalaki. Ganon ba? Mabuti pala ay inabot ko ang inyong kwentuhan. Mamaya na lamang pala ako bibili ng almusal ko. Gagawin na muna ako sa tahanan ng dalawa para masabihan ang mga kaanak nila na kailangan nilang bantayang mabuti ang patay. Agad na ring nagpaalam si Mang Berto sa mga kausap at tinungo nito ang bahay ni Minda at Kokoy. Nang makarating ay binilinan niya ang mga kaanak na bantayang mabuti ang kanilang mga patay dahil nararamdaman niyang isa sa mga patay ang pupuntahan ng balbal. Ngunit hindi niya alam kung alin sa dalawa ang bibisitahin. 7 araw ang lumipas. Malilim ang paligid at kalmado ang panahon. Nakatanaw si Mang Berto sa kanyang kubo habang pinagmamasdan ang malawak na Camposanto. Nagdadala ng malungkot na pakiramdam sa kanya ang tahimik na lugar. Habang iniisip ang kanyang edad na 64, ay hindi maiwasan ng matanda ang hindi mabahala sapagkat ramdam na niya ang panghihina ng kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin niya natatagpuan ang taong mapagpapasahan niya ng kanyang taglay na agimat upang labanan ang patuloy pa ring pamiminsala ng mga aswang na balbal. Kailan ko kaya matatagpuan ang taong karapat-dapat magmana ng aking agimat at magpatuloy sa naumpisahan kong pagtulong sa mga tao dito sa baryong ito? Tanong ni Berto sa kanyang sarili. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni, ay natanaw niya ang inaasahang libing ngayong hapon. Agad na siyang lumabas ng kubo upang salubungin ang mga kababaryong hihingi ng tulong sa kanya. Nang makarating ang mga ito, ay agad inilapag ng 2 magkaibang pamilya ang kanilang mga patay. Binuksan nila ang kabaong at saka tumingin kay Mang Berto. Mabuti naman at pinakinggan niyong mabuti ang ibinilin ko sa inyo. Maaari niyo nang isagawa ang libing. Nakakasiguro ba kami, Mang Berto, na payapang hihimlay ang mga mahal namin sa buhay sa sementeryong ito? Oo naman, iho. Huwag kayong mag-alala at gagawin ko ang aking makakaya para masigurong hindi makukuha ng balbal ang inyong namatay na kamag-anak. Tugon ni Mang Berto sa lalaki. 6:00 ng hapon nang magsimulang magsiuwian ang mga tao sa Camposanto. Matapos linisin ni Berto ang paligid ng pinaglibingan, ay pumasok na ito sa kanyang kubo at para doon na magmasid at maghintay kung may aswang mang sasalisi upang hukayin ang mga bangkay. Tuluyan ng kinain ng dilim ang paligid. Matyaga pa ding nakatanaw si Berto sa bintana. Magkalayo man ang puntod na binabantayan, ay madali niya lamang iyong natatanaw sapagkat patag lamang ang lupa ng sementeryo at mataas naman ang kanyang kubo. May ilang oras na ang nakakalipas ay wala pa ding pagpaparamdam ang mga balbal. Bumabagsak na ang takip ng kanyang mga mata nang may umagaw sa kanyang atensyon. 2 lalaki na may sukbit na bag sa likuran ang kanyang natanaw. Kinutuban si Berto kung kaya't hindi niya inalis ang tingin sa 2 lalaki. Hanggang sa tumungo ang mga iyon sa puntod ng bagong libing at nagpalinga-linga ang mga ito sa paligid. Isang kaduda-dudang pagkilos
na nagbigay ng hudyat sa matandang supulturero upang lapitan ang mga yun. Agad na niyang dinampot ang bagong hasa niyang itak at saka lumabas ng kubo. Marahan niyang tinungo ang puntod na kinaroroonan ng dalawang lalaki at habang palapit ng palapit si Berto sa kinaroroonan ng dalawa, ay painit naman ng painit ang suot niyang medalyon. Hindi naman namalayan ng dalawa ang kanyang paglapit dahil abalang-abala na sila sa ginagawang paghuhukay ng lupa sa puntod ni Kokoy na kalilibing lamang kanina. Hindi na nagsalita pa si Berto at agad na niyang inundayan ng taga sa likod ang isang balbal. Ngunit bago pa dumapo ang talim ng kanyang itak, ay agad na iyong nasalag ng isa namang balbal, dahilan para mapaatras si Berto. Sa pagkakataong iyon, ay nakahanda ng umatake ang mga aswang. Muling bumuwelo si Berto at saka sumugod na sinabayan din ng mga nilalang ng pag-atake. Sabay na nagpakawala ng pagkalmot ang dalawang balbal gamit ang matutulis at naghahabaan nilang kuko. Naiwasan ni Berto ang atake ng isang balbal at nagawa niyang mapatamaan ng taga ang balikat nito. Ngunit kasabay nun ay ang pagbaon naman ng kuko ng isang balbal sa kanyang likuran. Napapikit si Berto sa sakit na naramdaman dahil malalim ang sugat na nilikha ng matitigas at matatalim na kuko ng aswang. Pumihit si Berto at hinarap nito ang balbal na nakakalmot sa kanya Pumihit si Berto at hinarap nito ang balbal na kumalmot sa kanya at nagpakawalang muli si Berto ng pagtaga. Isinalag naman ng nilalang ang kanyang kamay na naging dahilan ng pagkaputol nito. Napasigaw ang aswang at isang nakakakilabot na atungal ang umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na sementeryo. Habang natataranta ang nilalang dahil sa pagkaputol ng kanyang kamay, ay sinamantala na ni Berto ang pagkakataong iyon upang tagain sa leeg ang aswang at nagawa niyang pagulungin sa lupa ang ulo ng isang balbal. Sa kanyang muling pagpihit upang gawaran ng kamatayan ang natitirang aswang, ay dalawang magkakasunod na kalmot sa kanyang dibdib ang nagawang pakawalan ng nilalang. Doon ay napaluhod na sa lupa si Berto at nakaramdam ng panghihina. Sa huling natitirang lakas ng matandang supulturero, ay inihagis ni Berto ang kanyang itak na siniguro niyang pinuntirya ang dibdib ng balbal. Tumarak sa dibdib ng aswang ang itak ni Berto at bumaon iyon sa puso ng nilalang na nagbigay ng agarang kamatayan sa aswang. Dahil sa nanghihina na si Berto, ay pagapang na itong lumayo sa dalawang aswang na wala ng buhay. Unti-unti ay nakakaramdam na ng pamamanhid ng katawan ang matanda at pagbagal ng tibok ng puso nito. Hinubad niya ang kanyang suot na agimat at hinawakan ng mahigpit, sabay nagwikang, Tanging ang susunod na itinakda ang siya lamang makakakuha ng medalyong ito sa aking mga kamay. At pagdating ng araw na iyon, ay muling magpapatuloy ang aking sinimulan. Wika ni Berto at tuluyan na itong binawian ng buhay. Samantala sa baryo ay kabi-kabilang pag-alulong ng mga aso ang nagaganap. Tila ba ibinabalita na patay na ang matandang supulturero na siyang tagapagligtas sa bayang iyon.
Sa pagsapit ng kinabukasan, may kataasan na ang sikat ng araw, ay isang lalaking taga-baryo ang nagawi sa kubo ni Mang Berto. Mukhang may balak sana itong ibalita sa matanda, ngunit nagtaka ito nang walang sumasagot sa kanyang pagtawag. Nasaan kaya si Mang Berto? Hindi ko naman siya nakasalubong sa daan kung umalis man siya. May pagtatakang wika ng lalaki. Minsan pa niyang sinubukang kumatok, ngunit wala talagang sumasagot. Minabuti na lamang niyang maglakad-lakad sa Campo Santo habang hinihintay ang pagbabalik ng matanda. Nang may matanawan siyang tao na noon ay nakadapa sa pagitan ng dalawang nitso, mabilis niya iyong nilapitan at laking gulat niya nang makitang si Berto ang nakadapang lalaki. Nataranta ang lalaki at mabilis nang tumakbo palabas ng sementeryo para ibalita sa mga kabaryo ang kanyang natuklasan. Agad naman ang ginawang pagpunta ng mga tao para tignan ang sinapit ng matanda. Labis na pagkaawa ang nararamdaman ng mga tao sa sinapit ng matandang supulturero. Samot-saring bulong-bulungan ang maririnig ng mga oras na iyon nang isang lalaki ang hindi sinasadyang makapansin sa nakaikom na kamay ng matanda, kung saan nasa loob nito ang medalyon ni Mang Berto. Nilapitan ito ng lalaki at sinubukang kunin ang medalyon sa kamay ni Mang Berto. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi niya ito mahugot. Marami sa mga kalalakihan ang sumubok kunin ang agimat ng matanda, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay sa kanila. Hanggang sa mapagdesisyonan na lamang nila na ibaon na lamang ito kasama ng matanda. Mga kasama, mabuti pa siguro ay ilibing na lang natin na kasama ni Mang Berto ang kanyang kwintas. Marahil ay ito ang kagustuhan ng matanda, kung kaya't hindi niya tayo pinayagang makuha ang medalyon sa kanyang kamay. Uwi ka ng isa sa mga kalalakihan. Napagkasunduan ng mga magkakabaryo na ilibing si Berto sa tabi ng kanyang kubo, dahil ito ang madalas nilang marinig sa matanda noong ito ay nabubuhay pa. Ilang buwan ang lumipas, malaki na ang ipinagbago ng Campo Santo ng San Agustin. Naging mas matataas at yumabong ang dating maliliit pang punong ipil-ipil at Madre de Cacao. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng mga damo sa paligid. Ang mga tuyong dahon na naipon sa lupa, isang indikasyon na napapabayaan na ang sementeryo mula nang mawala ang matandang supulturero. Ang dating tinatanaw ni Berto na sementeryo na nagbibigay sa kanya ng malungkot na pakiramdam ay mas naging malungkot tignan. Hindi na gaanong napapasyalan ng mga tao ang Campo Santo mula nang mawala ang matanda. Maliban na lang sa ilang kabataan sa lugar na ginagawang tambayan ang sementeryo pagsapit ng hapon hanggang magdilim. Ginagawa kasi nilang libangan ang panunood sa libing kung meron man. Kung wala, ay ang pagkukwentuhan ang nakagawian ng mga ito. Isang tipikal na hapon noon, naglalakad ang grupo ng kabataang lalaki para pumunta sa kanilang tambayan. Bumili muna sila ng babauning tigpisong kutkutin sa tindahan. Aling Puring, 5 piraso nga po ng Expo at 5 piraso ng Sapari, wika ng isa sa mga binata. Ay, ikaw. Ngayong mga kabataan kayo. Malamang sa Campo Santo na naman ang tungo nyo, ano? Hindi ba kayo natatakot? At sa dinami-dami ng maaari nyong pag-istambayan,
ay sa Campo Santo pa ang napili nyo. Hindi ba sana kung buhay pa si Berto at magagawa niya kayong ipagtanggol sa mga aswang na dumadalaw doon? Nay Puring, hindi hubat si Mang Berto ang dating supulturero? Madalas kasi siyang maikwento sa akin ni Lolo at Lola. Sabi pa nga nila, may tangan daw itong agimat. Totoo po ba yun? Uwi ka ng binatang si Vicente. Doon ay ikinuwento ng matandang may-ari ng tindahan ang kabayanihan ni Berto at ang nakakakilabot na mga aswang. Habang seryosong nakikinig si Vicente at ilang kasama nito, ay nagbiro ang isa nilang kaibigan at ginulat nito si Vicente, dahilan para mapasigaw naman ito ng malakas. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga kaibigan ng binata dahil sa kanyang reaksyon. Si Vicente ang pinakaduwag sa magkakaibigan at madalas ay gawin itong katuwaan ng mga kasama. Marunong makisama at sadyang mabait si Vicente. Hindi siya pikunin, isang bagay na nagugustuhan sa kanya ng mga kaibigan. Aling Puring, sino naman sa taga rito ang nakakuha sa agimat ni Mang Berto? Pagtatanong naman ng isang binatang nagngangalang Andoy. Walang nakapagmana sa agimat ni Berto. Kasama niya hanggang sa huli niyang hantungan ang medalyon dahil wala ni isa man ang nakakuha nun sa kanyang kamay. Kahit pa si Dolfo, na pinakamalaki ang katawan dito sa baryo, ay hindi nagawang makuha ang agimat ni Berto. Kita mo na, Vicente? Kahit pala yung pinakamalaking katawan dito sa baryo ay hindi kinayang makuha ang agimat ni Mang Berto. Tapos papangarapin mo pang makuha yun? Sa kasaduwag mong yan, hindi gagana ang agimat sa iyo. Muling nagtawanan ang kanyang mga kaibigan at saka binitbit ang biniling chichirya at nagtungo na sa Campo Santo ang mga ito. Nang makarating sila ay agad na silang pumuwesto sa ilalim ng punong ipil-ipil at maya-maya lang ay inumpisahan na nilang asarin ang paborito nilang kaibigan. Vicente, alam mo ba kung nasaan ang puntod ni Mang Berto? Hindi ko pa nakita, pero ang sabi ni Lolo Pasio ay nasa pusod daw nitong sementeryo ang kanyang puntod, sa tabi daw mismo ng kanyang kubo. Parang wala naman akong nakikitang kubo dito. Maganda siguro kung hanapin natin. Naku, magtigil nga kayo. Sabihin nyo ay umuwi na tayo at madilim na ang paligid. Baka mamaya masalubong pa natin ang sinasabi nilang aswang na balbal. Uwi ka naman ni Vicente. Ay sus naman si Vicente. Naduduwag ka na naman eh. Siguro natatakot kang sumama, no? Uwi ka ni Andoy. At nagtawanan na naman ang mga ito habang kinakantyawan siyang duwag. Bagay na ikinapikon na ni Vicente at sumagot ito. Hindi ako naduduwag. Sige, hahanapin kong mag-isa ang puntod ni Mang Berto at makukuha ko ang kanyang agimat. Ganun. Matapang naman pala si Vicente eh. Sige, total ikaw na ang nagsabi niyan na hahanapin mo ang agimat ni Mang Berto. Ay gawin mo. At pag nagawa mo yan, ay hindi ka na namin aasarin. Pero pag di mo nagawa, ay aalisin ka na namin sa grupo. Paghahamon ni Andoy. Matapos magkasagutan ni Vicente at Andoy, ay iniwan na nila si Vicente na mag-isa sa sementeryo. Noong mga oras na iyon ay ganap na ang dilim sa paligid. Malamig na noon ang hangin at walang bituing makikita sa langit. Nakatayo lamang si Vicente habang pinagmamasdan ang mga papalayong kaibigan. Langhiya naman napasubo ata ako Lokong Andoy talaga yun kasi. At ang lakas kasing mang-asar eh. Di bale, kaya ko to. Hahanapin ko ang libingan ni Mang Berto.
at papatunayan kong makukuha ko ang kanyang agimat. Ulong ng 18 anyos na binata. Naduduwag man ay sinimulan na ni Vicente ang paghahanap sa puntod ng yumaong supulturero. Dahil sa matagal nang nagiba ang kubo ni Berto, ay nahirapan ang binata sa paghahanap. Mas lumalalim na ang gabi noon at nagsisimula ng pumatak ang pinong ambon. Nagpapakawala na rin ng mahinang pagkulog at pagkidlat ang langit. Sa madilim na daan ay tanging ang liwanag na nanggagaling sa kidlat ang siyang inaasahan ni Vicente upang makita ang kanyang daan at puntod na hinahanap. Tabi-tabi po, uwi ka ng binata bilang paghingi nito ng pasintabi sa mga nadaraanang puntod. Sa patuloy niyang paglalakad ay biglang napatalon si Vicente nang isang insekto ang gumapang sa kanyang paa na naging dahilan ng kanyang pagkagulat. Lintik namang mga insekto to. Akala ko kamay na ng bangkay ang humaplos sa aking mga paa. Bulong ni Vicente. Gusto na niyang umuwi at huwag na sanang ituloy ang naiisip niyang pagkuha sa agimat ni Berto nang isang tunog ng yero ang umingay. Naapakan niya iyon sa ginawa niyang pag-atras. Kasabay ng pagyuko niya para tignan ang naapakan ay ang pagliwanag muli ng paligid. Nasa pusod na pala siya ng sementeryo at ang gibang kubo na ni Berto ang kanyang tinutungtungan. Agad niyang iginala ang paningin sa paligid at napansin niya ang isang parte ng lupa na bukod tanging hindi tinutubuan ng mga damo. Mukhang dito nakalibing si Mang Berto. Uwi ka ng binata. Agad na siyang naghagilap ng matigas na bagay na maaari niyang magamit sa paghuhukay. Hanggang sa mahagilap niya ang isang tabla. Agad niya iyong kinuha at sinimulan niya ang paghuhukay sa hinihinalang puntod ng matandang supulturero. Habang siya ay naghuhukay, ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan, dahilan upang lumambot ang lupa. Tila ba tinutulungan siya ng kalikasan upang maisakatuparan ang hangarin niya na makuha ang minimithing agimat. Magkahalong takot at kaba ang kanyang nararamdaman habang dahang-dahang lumilitaw ang pira-pirasong damit na mahahalatang rumupok na sa tagal ng panahong pagkakabaon sa lupa. Naaamoy na rin niya ang pag-alingasaw ng nakulob na katawan ng patay. Ilang paghukay pa at nakita na niya ang kalansay ng katawan ni Berto at ang sinasabing palad na may hawak ng kwintas. Lakas loob niyang kinuha iyon sa kalansay na kamay ng supulturero at wala namang kahirap-hirap niya iyong nakuha. Sabi nila, kahit si Cadolfo na malaki ang katawan ay nahirapang kunin ang agimat. Pero bakit naman sa akin, ang dali ko lang nakuha? Sa bagay, baka nga madali ko na lang nakuha dahil sa kalansay na ang kamay ni Mang Berto. Bulong pa ng binata na sa pagkakataong iyon ay napalitan na ng saya ang takot sa katawan. Itinaas ni Vicente ang medalyon upang tignan ang itsura nito. Saka naman ang pagsigi ng malakas na kulog at kidlat sa kalangitan. Agad nang isinuot ni Vicente ang kwintas at mabilis nang tinabunan ang hinukay na libingan. At habang tinatabunan ang kalansay ay nagwika ang binata. Pasensya ka na po, Mang Berto. Huwag ho kayong mag-alala at hihiramin ko lang naman ang inyong agimat. Nais ko lang patunayan sa mga kaibigan ko na hindi ako duwag. Ibabalik ko din po ito, Mang Berto. Uwi ka ni Vicente.
Nang matapos na ang ginagawang pagtabon, ay kumaripas na ng pagtakbo pa uwi si Vicente. Nang makarating siya sa bahay, ay nadaanan niya ang kanyang abuelo at abuela na nakaupo sa mesa. Dinaanan niya ang dalawa at nagpatay mali siya na hindi niya napansin ang mga ito. Hoy, Vicente. Akala mo ata na porket malabo na ang aming mga mata ng iyong lola Teresa ay hindi ka na namin nakikita. Malabo lang ang aming paningin at hindi pa kami bulag para di mo man lang pansinin. Saang lupalop ka na naman ba nang galing? At bukod sa gabing-gabi na ay basang-basa ka pa ng ulan. Si Lolo Pasio naman talaga. Hindi ko lang kayo napansin agad eh. Ang dami niyo nang sinasabi. Pagbibiro ng binata habang kumakamot sa ulo nito. Hindi daw napansin. Nagpapalusot ka pa eh. Saan ka bang galing na bata ka ha? Abay, mag-aalas 10 na pala ng gabi. Saan ka nga ba galing nga, Vicente? Pagtatanong din ng abuela. Dahil sa hindi naman nasanay magsinungaling si Vicente, lalo na sa mga matatandang nag-aruga sa kanya, ay nagsabi ito ng katotohanan. Naku po, Jasking bata ka. Bakit mo naisipang gambalahin ang pananahimik ni Berto? At saka paano mo nakuha ang kanyang agimat? Isa dami ng sumubok kunin yan ay walang nakagawa. Ibalik mo yan, Vicente. Hindi mo alam ang kaakibat na responsibilidad ng kwintas na yan. Ibabalik ko din ho ito, Lo. Ipapakita ko lang muna sa mga kaibigan ko bukas para di na nila ako tuksuhing duwag. At bakit? Hindi ba totoo namang duwag ka? Si Lolo Pasio naman, hindi pa ba sapat na katibayan na matapang ako dahil nagawa kong makuha ang agimat ni Mang Berto nang mag-isa lamang ako? Apo, kung minsan ay hindi pagpapakita ng katapangan ng isang tao ang paggawa ng mga bagay na alam mong ikapapahamak mo. At hindi mo dapat pakikinggan ang kantyaw ng ibang tao dahil dadalhin ka lamang ng mga yan sa kapahamakan. Siya, nandyan na yan, basta't matapos mong maipakita sa kanila ay isauli mo yan. Tumango naman ang binata at nagpaalam ng matulog. Kasarapan ng pagtulog ni Vicente nang dalawin siya ni Berto sa panaginip. Isang malakas na sampal ang gumising sa binata. Hoy Vicente, ikay gumising dyan at binabangungot ka. Uwi ka ng kanyang abuelo. Napabalingkwas naman ng bangon si Vicente at habol nito ang kanyang paghinga. Lo, napanaginipan ko po si Mang Berto. Uwi ka ng binata sa abuelo. Yan na nga bang sinasabi ko? Maaaring nagalit si Berto sa ginawa mong pagkuha ng kanyang agimat. Bukas na bukas ay ibalik mo na yan agad. Pero Lo, hindi ho galit si Mang Berto. At sinabi pa sa aking ako na daw ang bagong magmamay-ari ng medalyon. Ako daw ho ang napili ng agimat na siyang susunod na magiging tagapagbantay dito sa baryo. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo? Na hindi lahat ng bagay na iyong gagawin ay siyang magpapatunay na ikaw ay matapang. Pero kung ikaw talaga ang siyang napiling pagpasahan ni Berto, ay wala kang magagawa kung hindi sanayin ang iyong sarili. Diyan mo mapapatunayan ang sinasabi mong tapang. Isang hamon yan sa iyo, Vicente. Pagsapit ng kinabukasan, ay nagtungo si Vicente sa kanyang mga kaibigan. Oh, Vicente, nasaan ang kwintas? Siguro hindi mo nakuha, no? Ipinakita ni Vicente ang kwintas.
at makikita sa mukha nila Andoy ang pagkamangha. Nagkagulo ang mga kaibigan ni Vicente at lahat ay nais subukang isuot ito at subukan ang kakayahan ng agimat. Ngunit nang subukang hubarin iyon ni Vicente, ay ayaw matanggal sa kanyang lieg. Bagay na ayaw namang paniwalaan ng kanyang mga kaibigan. Akala nila ay nagbibiro lamang ang binata at ipinagdadamot ang kwintas. Sila mismo ang sumubok hubarin sa lieg ng kaibigan ang kwintas na medalyon, ngunit nabigo din sila. Baka may kapangyarihan ka na pare, kaya ayaw nang humiwalay sa iyo ng kwintas. Wika pa ni Andoy noon. Oo nga, Vicente. Baka kaya mo nang makalipad. O kaya naman ay malakas na ang suntok mo. Ano bang pinagsasabi nyo? Katunayan nga bukod sa ayaw lang maalis ng kwintas, ay wala na akong ibang nararamdaman sa sarili ko. Balak ko na ngang isauli ito matapos kong maipakita sa inyo. Ano ka ba pare? Ba't mo pa isa sa uli nakuha mo na? Naku, ang masama nga lang yan ay baka sakalin ka ni Mang Berto gamit ang kwintas na yan. Nakaramdam na naman ng takot si Vicente sa sinabing biro ni Andoy. Huwag naman kayong manakot. Kinakabahan na nga ako kung bakit ayaw matanggal ng kwintas na to Baka wala naman ng kapangyarihan ang kwintas. Kasi duwag ka pa rin, Vicente. Wika ni Andoy. Sabay ang malakas nitong tawa na tila inaasar si Vicente. Hanggang makaisip ang isa sa kanilang kaibigan. Halika, Vicente. Subukan mong suntukin yung saging sa gilid ng tindahan ni Aling Puring. Pag natumba mo ang puno sa isang suntok lang, ay lumakas ka nga. Sumang-ayon naman ang iba pang kaibigan ni Vicente, kung kaya't napilitan ang binata. Nagtungo sila sa gilid ng tindahan kung saan nakatayo ang malalaking puno ng saging. Pinalibutan nila si Vicente na siya namang nasa gitna. Pumikit ang binata at hinawakan nito ang medalyon. At sa pagmulat niya ay nakita niyang nakaabang na ang kanyang mga kaibigan sa gagawing pagsuntok ni Vicente sa puno ng malaking saging. Ibinuwelo niya ng malakas ang nakatikom na kamao at saka isinuntok sa katawan ng saging. Isang malakas na sigaw ang narinig kay Vicente. Aray! Nabali na ata ang mga daliri ko. Sinabi ko naman sa inyo na wala akong nararamdamang kakaiba. Uwi ka ng binata habang iwinawasiwas sa hangin ang nasaktang kamay. Makikita naman sa muka ng kanyang mga kaibigan ang pagpipigil ng kanilang tawa. Inabot ng katakot-takot na kantsaw ang binata at sa inis nito ay mag-isang tinungo ang Campo Santo upang isauli na ang kinuhang agimat. Nang marating niya ang puntod ni Berto, ay sinubukang alisin ang kwintas upang muling ibalik sa hukay. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang hindi pa rin niya ito mahubad. Bakit ganun? Ayaw pa rin mahubad ng kwintas sa aking leeg. Ano ang silbing nasa akin pa rin ito kung wala din naman pala itong kapangyarihan? Nayayamot na wika ng binata. Ilang beses pa niyang sinubukang hubarin iyon. Ngunit animoy tuko na nakakapit sa kanyang katawan ang kwintas. May kaba sa kanyang dibdib na nagdesisyon na lamang itong umuwi. Bago siya tuluyang umalis sa puntod ni Berto, ay nabigkas pa nito ang mga katagang. Bahala ka kung ayaw mong umalis sa katawan ko. E di magsama tayo hanggang sa pagtanda. Ngayon, kung may kapangyarihan ka pa, sige, kasangkapanin mo ko upang maipagtanggol ko ang mga tao sa kamay ng mga aswang.
inis at matapang niyang wika. Habang siya ay naglalakad, ay nadaanan naman niya ang taniman ng saging ni Tandang Karyo. Muli niyang sinubukang suntukin ang isang malaking puno ng saging at laking gulat ni Vicente nang mabutas at tumagos ang kanyang kamay sa katawan ng saging. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan at muli ay inulit pa niyang isuntok ang kanyang kamao sa isang puno pa ng saging at nabutas iyong muli nang walang kahirap-hirap. Labis ang tuwa ni Vicente nang malamang gumagana na sa kanya ang agimat. Nang bigla, isang malakas na sigaw ang kanyang narinig, dahilan upang siya ay kumaripas na ng takbo pa uwi. Nakita pala siya ni Tandang Karyo nang ilang ulit niyang napabuwal ang mga punong saging na malapit nang maglabas ng puso. Isang araw ay niyaya ng dalawang matanda si Vicente upang makiramay sa kabaryo nilang namatay. Ay, Vicente! Kumain ka na at mamaya ay pupunta tayo sa lamay. Huling araw na ng burol ni Kapitan Doming ngayon. Kailangan magpakita naman tayo doon upang hindi naman sabihing wala man lang tayong pakikisama. O holo, kayo ho ba kumain na ni Lola? Oo, kanina pa. At pagsapit nga ng hapong yun, ay tumungo na ang tatlo sa lamayan. Halos puno ng tao ang bakuran ng kapitan. Pumasok na ng bahay ang tatlo at matapos maiabot ang konting tulong, ay sumilip naman sila sa kabaong. Halina kayo doon at tayo maupaw. Para naman makipagkwentuhan at makibalita din tayo sa bagong kaganapan sa ating lugar. Pagyayaya ng kanyang Lola Teresa, ay muling naitanong ni Pasio ang agimat na kinuha ng apo. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Apo. Ibinalik mo ba ang agimat ni Berto o hindi? Pagtatanong ni Pasio, na nooy nagdududa. Hindi ko na ho ibinalik ang kwintaslo. Tinatanggap ko ng ako na ang magpapatuloy sa naiwang responsibilidad ni Mang Berto. Ako na ang bagong tagapagbantay sa baryong ito. Hindi naman na umimik si Pasio ng mga sandaling iyon. May takot man, ay ibinigay na lamang niya ang tiwala sa apo. Hindi pa nagtatagal nang sila ay umupo, ay ang pagdating at paglapit ng tatlong lalaking purong itim ang kasuotan at nakatalukbong ng belo ang kanilang mga ulo na siyang tumatakip sa kanilang mukha. Tahimik lamang na nakamasid si Vicente sa mga bagong dating na kalalakihan. Matapos ang pagsilip ng mga yun, sa kabaong ay naupo na rin ang mga ito habang malikot ang mga matang iginagala sa paligid. Lopacio, sabihan niyo ang pamilya ni Kapitan na huwag iiwang mag-isa ang patay, sabi ni Vicente sa abuelo. Bakit? Pagtatanong ni Pasio sa binata. Meron po silang bisita na hindi pangkaraniwan. Nakikita niyo ba ang tatlong lalaking nakaitim? Sila ang aking tinutukoy. Dahan-dahan ang ginawang paglingon ni Pasio sa kinaroroonan ng mga lalaki. Nakakasiguro ka ba, Apo? Yan po ang sinasabi ng aking medalyon. Tumayo ang matanda at lumapit sa tabi ng asawa ni Kapitan. Kinausap nito ang nabalong ginang. Tumango naman ang balo bilang pagsang-ayon. Habang kinakausap ni Pasio ang naulilang may bahay ng Kapitan, ay hindi nakatiis ang binatang si Vicente. Tumayo ito at akma na sanang lalapitan ang tatlong lalaki.
Nang biglang tumayo ang mga ito at naglakad pasalubong sa matandang pabalik na rin sa kinaroroonan ng apo. Nakatingin sa matanda ang mga ito. Nagpatay mali siya naman si Pasyo na kunwari hindi nito napansin ang matatalim nilang pagtitig sa kanya. Nang makalampas siya ay agad siyang napatakip ng ilong dahil sa mabahong amoy na kanyang nalanghap na nagmumula sa mga kalalakihang iyon. Nang makabalik muli si Pasyo sa tabi ng nakatayong si Vicente, ay nagwika ito. Napakabaho ng kanilang amoy. Sumakit ang aking tiyan, Vicente. Tara nang umuwi, apo. Sandali lamang ho, Lolo Pasyo. At nais ko lang siguruhin kung talagang umalis na ang tatlong iyon. Pasimpleng nagtungo ang binata sa labas at tinignan kung naroroon pa rin ang mga kalalakihan. Nang masigurong wala na ang mga iyon, ay binalikan na niya ang kasamang matanda. Wala na ho sila, Lolo. Mukhang nakahalata ata kanina. Ano, masakit pa rin ba ang tiyan nyo? Para nga akong sinikmura sa amoy ng tatlong yun eh. Nasaan na ba ang lola mo? Tawagin mo na nga't makauwi na tayo at medyo nahihilo na rin ako. Agad namang sinabihan ng binata ang kanyang abuela nang makita niya iyon. Akala ko ba'y magdamag tayo dito ngayon? At huling lamay na nagkapitan. May pagtatakang tanong ni Aling Teresa. Pasensya ka na. At sumakit kasi ang aking tiyan. Sige na, magpaalam ka na at nang makauwi na tayo. Matapos makapagpaalam, ay umuwi na nga ang tatlo. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa bahay ng namatay nang isang boses ng matanda ang sa kanila ay tumatawag. Sabay-sabay silang napalingon at nakita nila ang humahabol na si Aling Puring. Makikisabay na rin iyon sa pag-uwi at natatakot itong mag-isa. Habang naglalakad ay panay ang kwentuhan ng dalawang matandang babae. Samantalang ang mag-abuelo naman ay tahimik lamang. Nang walang ano-ano'y may naaninagan si Vicente sa di kalayuan. Isang bulto ng lalaking nakatayo at tila may hinihintay. Lo, maganda siguro kung umiba na tayo ng daan. Hindi ho kasi maganda ang kutob ko sa lalaking nakatayo. Umiinit kasi ang medalyong suot ko. Kung yan ba ang alam mong mas makakabuti, apo, ay sige, lumiko na lamang tayo dito sa kanto. Tugon naman ng kanyang abuelo. Bakit diyan kayo lumikong dalawa? Doon pa sa banda roon ang daan papunta sa atin, Pagtatanong ni Aling Puring. Basta't sumunod ka na lamang, Puring. Total pagkaliwa natin mamaya ay tapat na rin naman ng tindahan mo. Hindi pa nila nakakalahatian ang tinatahak na daan, ay nalingunan ni Vicente na nakasunod na sa kanila ang lalaki. Bahagyang sumumpong ang pagkaduwag ng binata, ngunit nilabanan niya ito. Sa isip niya ay hindi maaaring manaig ang takot, lalo na sa mga oras na maaaring mapahamak ang mga taong malalapit sa kanyang puso. Habang naglalakad, ay pinapakiramdaman ang lalaking bumubuntot sa kanila. Nanalangin ang binata. Humingi ito ng gabay at basbas ng Panginoon. Unti-unti ay nagiging kalmado na si Vicente. Ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ay nawala. Pasensya na ho kayo, pero maaari bang bilisan pa natin ang ating paglalakad? Uwi ka ng binata sa tatlong matanda. Bakit ka ba madaling-madali dyan, Apo? Alam mo namang hirap na naming ihakbang nang mabilis ang aming mga paa. Manahimik ka na lamang dyan, Teresa. At sundin mo na lang ang sinasabi ng iyong apo. Uwi ka naman ni Pasyo. Naguguluhan man,
ay ginawa naman ng dalawang matandang babae ang kanilang kakayahan upang mapabilisan pa ang kanilang paglalakad. Malapit na sila sa lilikuang kanto nang bigla naman ang pagsulpot ng dalawa pang lalaki. Napatigil ang apat sa paglalakad. Iginilid ni Vicente ang tatlong matatanda at hinarap ang tatlong lalaki. Manatili ho lamang kayo dito at susubukan kong labanan ang mga aswang na ito. Ano ka mo, Vicente? Mga aswang sila. Gulat at takot na bulalas ni Aling Puring. Nako Puring, maaari bang itikom mo muna ang iyong bibig? Buong tapang na hinarap ng binata ang tatlong kalalakihan. Pumagitna siya sa kalsada kung saan salubungang naglalakad ang kalalakihang kanyang pinaghihinalaang aswang. Sa ilalim ng nagliliwanag na buwan ay kitang-kita ang mahahabang daliri at matutulis na kuko ng mga kalalakihang iyon. Vicente, mag-iingat ka apo. Mababangis ang mga balbal. Wika ni Pasyo na noon ay labis ang pag-aalala sa kinahaharap na panganib ng nag-iisang apo. Salamat ho, Lolo Pasyo. Basta't ang bilin ko sa inyo, diyan lang ho kayo at huwag ho kayong makikisali dito. Habang papalapit ng papalapit sa kanilang kinaroroonan, ang mga kalalakihan ay mas nagiging mabangis ang mga itsura nito. Akala mo siguro ay hindi namin alam na isa kang antingero, binata. Ramdam namin ang kakaibang enerhiyang nanggagaling sa iyong katawan. Dahil diyan ay kailangan mong mawala sa aming landas kasama ng matatandang saksi sa gagawin naming pagpaslang sa iyo. Wika ng isang balbal. Huwag niyong isali dito ang matatanda. Ako lang naman ang kailangan niyo, di ba? Hangal ka ba? Sila ay mga saksi sa kaganapang ngayong gabi, kaya damay din sila. Ang dami mo pang satsat na balbal ka. Eto ang sayo. Wika ni Vicente na biglang sinapak sa nguso ang balbal. Sa lakas ng pagkakasuntok ng binata ay nalagasan ng tatlong ngipin ang balbal na noon ay tumilapon at bumalandra sa isang punong kahoy. Nawalan iyon ng malay. Agad namang sumugod ang dalawa pang halimaw at pinagtulungan ang bagitong tagapagtanggol. Tila may kung anong enerhiya ang kumokontrol sa katawan ni Vicente at kahit papaano ay nasasabayan niya ang galawan ng mga nilalang. Ngunit dahil sa hindi pa niya gaanong gamay ang tangang agimat, ay nagagawa siyang masugatan ng mga nilalang. Tumalsik din si Vicente at sa pagbagsak nito sa lupa ay napasuka pa ito ng dugo. Mabilis muling tumakbo pasugod ang dalawang balbal at nagpakawala ng mga pagtadyak na tumama sa tagiliran ni Vicente. Nagpagulong-gulong sa lupa ang binata sa lakas ng pagkakasipa sa kanya. Hilo si Vicente at hirap siyang makatayo sa natamong malalakas na suntok at pagsipa ng dalawang balbal. Nagkatinginan noon ang dalawang nilalang at sabay na napatingin sa kinaroroonan ng tatlong matanda. Unahin na natin ito. Tutal mahina na ang kanilang tagapagtanggol. Wika ng isang balbal na sinang-ayunan naman ng isa nitong kasama sa pamamagitan ng pagtango at pagngiti. Inihanda nila ang kanilang matutulis na kuko at humahalakhak na lumalapit ng marahan sa kinaroroonan ng mga matatandang halos himatayin na sa sobrang takot. Nang walang ano-ano'y naramdaman nila ang paghawak ng kamay sa kanilang balikat. Sa kanilang paglingon ay sumalubong naman sa kanilang mukha ang tig-isang malalakas na suntok.
Ayos ka lang ba, iho? Huwag kang magpapatalo sa mga impaktong yan. Uwi ka ni Pasio. Muling nagpalitan ng suntok ang mga balbal at si Vicente. Hanggang isang kalmot ang gumuhit sa dibdib ng binata. Napaatras si Vicente. Pare-pareho na silang nanghihina ng mga oras na iyon. Pinilit ni Vicente ang muling umatake na sinalubong naman ng dalawang balbal. Nagpakawala ng suntok ang isang nilalang at sinalubong ng kamao ni Vicente ang suntok nito. Dinig sa katahimikan ng gabi ang malakas na tunog ng nabaling buto ng aswang. Samantala, ang isa namang nilalang ay nakapagpatamang muli ng malakas na kalmot sa kaliwang braso ni Vicente. Samantala ay nagkakamalay naman na ang naunang balbal na binira ng binata. At nang makita nitong nakatayo pa rin si Vicente at ang kanyang kasamahan ay duguan na, ay niyaya na nitong sila ay umalis na lamang at iwan na ang binatang kanilang kasagupaan. Bago tuluyang umalis ang mga ito, ay nagbitiw ng isang salita sa binata. Hindi pa tayo tapos sa ating laban, binata. Babalikan ka namin at sa muli naming pagbabalik ay sinisiguro namin ang iyong kamatayan. Matapos sambitin iyon, ay agad na silang naglaho sa kadiliman. Kasabay ng pagkawala ng mga balbal ay ang pagtumba naman ni Vicente sa lupa at nawalan na ito ng malay. Ay, Diyos ko, ang apo ko. Pasyo, tulungan mo ang apo natin. Patay na yata si Vicente. Diyos ko po, ang apo ko. Paghihisterikal ni Aling Teresa. Pinagtulong-tulungan nilang iniuwi ang walang malay na binata. Mabuti na lamang at may ilan silang kanayon na nagising sa malakas na sigaw ni Aling Teresa at natulungan silang maiuwi si Vicente. Pagsapit ng kinabukasan ay nagkamalay na ang binata. Masakit ang nabugbog nitong katawan. Kumusta ka na, iho? Agad na tanong ng abuelo. Ayos naman na ho ako, Lolo Pasio. Kayo ho, hindi ba kayo nasaktan? Ay hindi naman, iho. Mabuti na lamang kamo at bago ka nawalan ng malay, ay nakaalis na ang mga balbal. Dahil kung nauna ang pagbagsak mo, natitiyak kong bangkay na tayong pare-pareho. Akala ko ba'y nasa iyo ang agimat ni Berto? Bakit tila hindi yata iyon gumana? Gumagana naman siya, Lo. Hindi ko pa nga lang po gamay. Kailangan ko sigurong sanayin pa kung paano ito makontrol at paganahin ng maayos. Siya nga ho pala, ngayon ang libing ni Kapitan, hindi ho ba? Oo. Bakit sasama ka bang makipaglibing? Kaya na ba ng katawan mo? Hindi na ho muna ako sasama. Mamayang gabi na lamang ako papasyal sa sementeryo. Natitiyak kong bibisita ang mga balbal upang nakawin ang bangkay. At mamayang gabi ay gagawin ko na ang aking kakayahan upang tapusin na ang buhay ng mga halimaw. Diyos na mahabagin, Vicente. Nakakasiguro ka bang kakayanin mo sila? Hindi ka ba natatakot? Lo, wala na ho ang takot sa aking katawan. Himula nang tanggapin ko ang agimat na ito at makaharap ang mga aswang, ay mas nawala na ang takot ko sa kanila. Para sa akin, isa na lamang silang pangkaraniwang nilalang. Samantala sa tindahan ni Aling Puring, ay nagtatalsikan ang laway ng matanda sa pagkukuwento kung ano ang kanilang naranasan kagabi at sa nasaksihang katapangan ni Vicente. Ang mga tao naman, maging ang mga kaibigan ng binata, ay hindi makapaniwala sa naririnig na kwento ng matanda dahil mula pagkabata ni Vicente ay alam nila ang kaduwagan nito. Sumapit na ang 2:00 ng hapon at nag-umpisa na ang parada ng libing ng kapitan.
At bago pa idaan sa simbahan, ay dumiretso ang mga ito sa bahay nila Tandang Pasyo. Ayon sa asawa ng namatay, ay nais muna nitong ipakita kay Vicente kung hindi pa ba nagalaw ng balbal ang bangkay. Hindi naman nagtaka ang mag-asawang Pasyo at Teresa kung paano nalaman ng mga tao na may kakayahan na ang kanilang apo upang malaman ang totoong anyo ng nasa loob ng kabaong. Walang ibang naglaro sa kanilang isipan kung sino ang nagpakalat ng balitang iyon. Walang iba kundi si Aling Puring lamang. Tinawag nila si Vicente at sinuri naman ng binata ang katawan ng patay. Ayon sa binata ay hindi naman nanakaw ang katawan ng kapitan at maaari na nila itong pabasbasan at ilibing. 4:00 ng hapon ay naghahanda na si Vicente. Hinahasa nito ang itak ng kanyang lolo Pasyo. Siniguro niyang matalim ang gagamiting sandata. 5:30 ng hapon ay uminom ito ng sariwang gatas ng kalabaw at 2 sariwang itlog ng manok upang mapanatili ang lakas ng katawan. Naisip kasi ni Vicente na kailangang malakas ang kanyang resistensya upang makaya ng kanyang katawan ang dadaloy na kapangyarihan ng kanyang medalyon. Mag-aalas 6 nang siya ay tumungo sa sementeryo. Bahagya na noong naglalaban ang liwanag at dilim nang marating niya ang napakatahimik na himlayan ng mga pumanaw na tao. Ilang sandali pa, habang siya ay nakakubli at pinagmamasdan ang paligid, ay nakarinig siya ng alulong ng isang aso. Bahagyang nanindig ang kanyang balahibo sa katawan, ngunit pinaglabanan niya iyon. Hindi niya hinayaang manaig ang takot. Pinangibabaw ng binata ang katatagan at determinasyong tapusin ang naumpisahan ng taong nagtiwala sa kanyang kakayahan at pagpili bilang tagapangalaga ng medalyon. Hindi kita bibiguin, Mang Berto. Ngayong gabi ay sisikapin kong bigyan ng katarungan ang iyong pagkamatay at ang pambababoy ng mga aswang sa katawan ng mga namayapa nating kabaryo. Uwi ka ni Vicente sa isip. Lumalim pa ang gabi at nag-umpisa ng umingay ang paligid. Ang mga kaluskos at yabag ay malinaw niyang naririnig. Ang pag-alulong ng aso ay mas humaba at mas nakakakilabot. Nag-uumpisa na ring umalinsangan ang paligid at dinadala na rin ng mainit na hangin ang kakaibang amoy na hindi na naisin ng kahit sinong ordinaryong tao. Dahan-dahang iginala ni Vicente ang kanyang paningin at mula sa madilim na kapaligiran ay nakita niya ang mga pares ng mapupulang mata ng mga aswang. Hinawakan niya ang kanyang kwintas at nagdasal ito ng taimtim. Humingi siya ng gabay, hindi lamang sa kanyang tangan na agimat, kundi maging sa Panginoon. Matapos siyang makapagdasal, ay inumpisahan na niya ang paglapit sa kinaroroonan ng mga hayok na balbal, na sa mga sandaling iyon ay nag-uumpisa ng hukayin ang libingan ng kapitan. Tagumpay siyang nakalapit na hindi narinig ng mga aswang ang kanyang mga yabag. Doon ay kitang-kita ng binata ang 5 balbal na tulong-tulong binubungkal ang lupa na nakatabon sa patay. Dahan-dahang hinugot ni Vicente mula sa kaluban ang kanyang itak at walang kibong inumpisahan ang pagpaslang sa mga nilalang sa pamamagitan ng mabilis na pagtaga sa batok ng isang balbal na naging dahilan ng agad niyong kamatayan dahil nagawang ihiwalay ng binata ang ulo nito sa katawan.
Nag-angilan ang ibang balbal at doon ay nagsimula na ang madugong labanan. Mabibilis na kilos, malalakas na sipa at pagsuntok at pagkalmot ang pinapakawalan ng 4 na halimaw upang patayin ang binatang nagnanais silang burahin sa mundo. Ngunit ang lahat ng yun ay mabilis na naiiwasan ni Vicente. Nakapaikot sa kanya ang 4 na halimaw habang nakikiramdam sa gagawing pag-atake ng binata. Ngunit nanatiling kalmado si Vicente. Hinihintay lang din ang gagawing atake ng mga kaharap na balbal. Malikot ang mga mata ng binata. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa bawat halimaw sa kanyang harapan. Ang mga aswang naman ay nagpapalitan ng tingin at hindi naglaon ay 2 balbal ang sumugod sa binata. Mabibilis itong nagpakawala ng malalakas na pagkalmot. Ngunit mabilis ding sinalubong iyon ng taga ni Vicente. Lumipad pa itaas sa ere ang 4 na pares ng maiitim at mabalahibong kamay. Napasigaw at napaatras ang 2 balbal. Nanlalaki sa takot ang kanilang mga matang nakatitig sa kanilang 2 pang kasamahan. Umatake naman ang mga ito sa magkahiwalay na direksyon at mas mabilis ang ginagawang pagpapakawala ng kanilang suntok at kalmot. Isang malalim na kalmot ang dumapo sa likod ni Vicente na sa pagkakataong ito ay hindi na iniinda ng binata. Tumakbo patungo sa likuran ng isang aswang si Vicente at sa bilis ng pagkilos ng binata ay hindi na masundan ng mga halimaw ang kanyang paggalaw. Agad na ibinaon ni Vicente ang kanyang itak sa dibdib ng isang balbal na tumagos hanggang abutin ang puso nito na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Isa pang mabilis na wasiwas ng itak ang pinakawalan ng binata at tumalsik palayo ang ulo ng balbal at gumulong iyon sa lupa patungo sa 2 balbal na kasalukuyang namimilipit sa sakit sa naputol na mga kamay. Nagmamakaawa ang mga ito upang sila ay bigyan ng isa pang pagkakataong makapagbagong buhay. Ngunit buo na ang desisyon ni Vicente na tapusin ang kanilang buhay. Wala siyang nararamdamang awa sa mga kaharap na halimaw, lalo't naaalala niya ang kwento kung paano nila pinaslang ang matandang halos buong buhay ay iginugol sa pagtulong. Itinaas ni Vicente ang kanyang matalim na itak at ang naging kasunod noon ay ang walang hanggang kadiliman sa 2 nilalang. Matapos ang madugong labanang iyon ay nagtungo ang binata sa libingan ni Berto. Maraming salamat, Mang Berto, sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Sa kabila ng aking pagiging duwag, ay ako ang napili niyong sumunod sa inyong yapak. Ngayon ay ipinapangako ko na habang ako'y humihinga, ay wala ng aswang ang maaaring maminsala sa ating baryo. Dahil ako, si Vicente Magtibay, ang siyang bagong tagapagtanggol sa baryong ito. Wakas. Marami pong salamat mga kakilabot sa inyo pong walang sawang pakikinig sa ating mga kwento. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po kay na Edelberto Balanlay and Balanlay family from Talolora, Palapag, Northern Samar. Norlin Picache, Miriam Leibelt, Leo Daban, Emiliano Rapples,
Henry Bailon from Saipan, Nery Coyones from Bahrain, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Jocelyn De Los Santos, Asili Gumban, Nida Kiambao, Carmelita Pruna from Dubai, Ellen Kiano, Violeta Largo, Mike Mardut, Baha, Violeta Largo, Red Sniper from Saudi Arabia, Arsenio Deleguero, Tubig na Malamig, Tahani Vlog, Danilo Moniz, Miriam Paraiso, Julius Villa Dolid, Blesilda Basig, and Kat B. Ogbrasona. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel, mga mahal na kakilabot. Bago nyo po ilipat sa ibang channel ay huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. God bless po sa lahat. Amen.